Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Good morning everyone, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako nga pala si Mr. Pangan and welcome sa Let's Talk. Sama-sama tayong makinig, manood at matuto patungkol sa computer crime. Kasama natin ngayon ang tatlong guest na sila Mr. Castro, Mr. Biray, and Mr. Valdivieso. Handa na ba kayo? Let's talk na! Unang katanungan. Para sa iyo, Mr. Castro, ano ang computer crime? Ang computer crime ay anumang krimen na gumagamit ng computer o internet bilang isang kasangkapan o target ng mga krimen. Pangalawang katanungan. Ano ang mga halimbawa ng computer crime? Ito yung mga halimbawa ng computer crime: hacking, phishing, identity theft, cyberbullying, at online fraud. Kadalasan ito ay nakikita natin sa ating bansa or nangyayari sa ating bansa dahil sa kadahilan ng gusto nilang kumita kaagad. Wala na silang pakialam kung nakakapak na sila ng ibang tao o nakakasira na sila ng ibang tao. Kumita lamang sila sa illegal na gawain or ng paraan. Pangatlong tanong. Ano ang masamang epekto ng computer crime sa lipunan? Ang mga computer crime ay maaaring magdulot ng pagkawala ng privacy, financial loss, pagkawala ng personal data, at kahit na yung mga reputation ng bawat individual o ng isang kumpanya. Pang-apat na tanong. Paano maaaring maiwasan ng computer crime? Bilang isang individual, maiwasan natin yung computer crime sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na password. Karamihan kasi sa atin na gumagamit lang sila na weak password. Kumbaga 1234566 or maliit lamang na password, limitadong password lang. So, doon pa lang hindi na secured yung account natin. Yung pag-iingat natin sa pagbibigay ng mga personal na information or ng personal na data natin, kahit ng mga kaibigan natin, kailangan iwasan natin yung pagbibigay ng impormasyon natin, mga personal na impormasyon. Pag-update ng software at antivirus, kailangan siyempre para hindi makapasok yung computer crime na tinatawag, kailangan yung software natin at yung PC na ginagamit natin, meron silang antivirus. Pagiging maingat sa pag-click ng mga link, lalo na sa mga di kilalang pinagmulan. Halimbawa, karamihan ngayon na maraming nagbe-message sa kanila na nanalo sila ng 1 milyon o ng 500 pesos. Pero kailangan tawagin muna natin yung number na yun na para ma-receive daw natin yung pera o ng price. Pero hindi natin alam na scam lang pala to. Yung phishing naman, ito yung karamihan na nakikita natin sa ating account, na yung mga link na kailangan, yun nga tinatawag nilang think before you click. Kailangan natin pag-isipan bago muna natin i-click ito. Once na kinlik natin ito, makukuha na lahat ng mga personal na data natin, mga personal na impormasyon natin. Kumbaga ito yung isang pain ng hacker para ma-hack yung account natin. Panglimang tanong. Ano ang mga tungkulin ng gobyerno sa paglaban sa computer crime? Sa government naman, ang tungkulin ng gobyerno
ay magpatupad ng mga batas at mga regulasyon o para sa mga para sa proteksyon ng bawat mamamayan o ng bawat individual laban sa sa cybercrime. Kasama rin ang pagpapalakas ng law enforcement at cybersecurity measures. Thank you so much, Mr. Castro, for the powerful answer. Ano mga ka-Let's Talk? Marami na ba kayong nalaman tungkol sa computer crime? You want more? Ito naman ang tanungin natin, ang pangalawang guest, si Mr. Biray. Unang tanong para sa iyo, Mr. Biray. Paano maaaring maging responsable ang isang individual sa paggamit ng computer upang maiwasan ang pagiging biktima ng computer crime? May ilang alam ako na pwedeng magamit ng isang individual sa paggamit ng computer upang maiwasan ang pagiging biktima ng computer crimes. Panatilihan ng mga software at antivirus sa kanilang pinaka-latest na version. Huwag din magbukas ng mga email o attachment mula sa hindi kilalang website o sa mga pagkukunan upang maiwasan ang pagkahawa ng mga virus o malware nito. Ilimit din ang paggamit ng pribadong impormasyon sa online platforms at huwag ibahagi ang mga sensitibong detalye tulad ng mga password sa mga hindi katiwa-tiwalang mapagkukunan. Palaging magkaroon ng strong password sa lahat ng mga online account at gawin ding regular ang pagpapalit ng mga password. Pangalawang tanong. Ano ang pinakakaraniwang motibo ng mga nagkakasala ng computer crime? Nitong mga nakaraang taon, tumaas ang crime rate ng computer crimes. Dahil na rin siguro sa pandemya. Alam naman natin noong pandemya, maraming nawalan ng trabaho. At halos nagsilipat sila sa mga online platform. Kaya naman tumaas ang rate ng phishing scams. Marami din ang nagkalat ng fake website lalo na ang mga e-commerce platforms. Pangatlong tanong. Paano nagbabago ang landscape ng computer crime sa panahon ng pandemya? Madami ang motibo ng mga gumagawa ng cybercrime. Unang-una na dyan ay ang pera. Dahil na rin siguro sa hirap ng buhay, nagagawa nilang magnakaw gamit ang computer. Pwede rin na dahil sa paghihiganti, may mga individual o grupo na gumagawa ng computer crimes upang magiganti sa isang organisasyon o sa isang individual. Yung mga iba naman ay out of curiosity. Ginagawang libangan ng computer crimes o ang panghahak upang makilala sila at makakuha ng atensyon ng mga tao upang maipakita nila ang kakayahan nila sa teknolohiya. Pangapat na tanong. Ano ang kahalagahan ng cybersecurity awareness sa paglaban sa computer crime? Ang cybersecurity awareness ay mahalaga sa paglaban sa computer crimes dahil nakakatulong ito sa pagtukoy ng mga banta. Ang mga taong may kaalaman sa cybersecurity ay maaaring makakilala at maiwasan ang potensyal na banta sa kanilang online na aktibidad tulad ng mga phishing scams, malware at iba pang uri ng mga cyber attacks. Nagbibigay din ito ng critical na kaalaman sa protection sa pamamagitan ng cybersecurity awareness. Ang mga tao ay natututong kung paano maprotekta ang kanilang mga aparato at impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga cyber tools tulad ng mga antivirus, firewall at mga iba pa. Magandang practice ang cybersecurity awareness tulad ng regular na pag-update, software, pagkakaroon ng backup at malakas na password.
Panglimang tanong, paano nagbabago ang paraan ng pangangalap ng ebidensya sa mga kasong may kinalaman sa computer crime? Ang una ay network forensics. Sa mga insidente ng cybercrime o na may kinalaman sa mga network tulad ng pag-atake sa isang sistema ng computer. Ang network forensics ay ginagamit upang maunawaan ang mga hakbang ng attacker, alamin kung paano sila nakakapasok sa sistema at alamin ang extent na pinsala. Cloud forensics. Ito naman ang paggamit ng service storage sa cloud tulad ng Google Drive, Dropbox at iba pa. Ang pagkuha ng ebidensya mula sa mga cloud-based na serbisyo ay nagiging mahalaga sa mga kaso ng computer crime. Ang paraan ng pangangalap ng ebidensya sa mga kaso ng crime ay nagiging mas technical at nakasentro sa teknolohiya upang matugunan ang pagbabagong dinudulot ng pagunlad ng cybercrime at teknolohiya. Thank you so much, Mr. Biray, for the wonderful answer. Ngayon, ang pinaka-last guest natin ay tatanungin din natin syempre patungkol sa computer crime. Hello, Mr. Valdivieso. Welcome sa Let's Talk. Ready ka na ba sa mga 5 tanong? Unang katanungan para sa iyo, Mr. Valdivieso. Paano natin maproprotektahan ang ating mga sarili laban sa cyberbullying at online harassment? Ang unang-una sa lahat na gagawin mo ay stay calm. Wala yung may dudulot sa'yo. And next is i-screenshot mo. If it's a message, then screenshot mo yung buong message history. And then if it's a comment on a post on social media, i-screenshot mo din. Next is to block them if possible. Like Facebook, pwede mo silang i-block kung doon kanila binubuli. And then lastly, maghanap ka ng nakakatanda, either a parent, a teacher, or school counselor, or something to help you resolve the problem of the cyberbullying, at para naman mahinto at ma-prevent the future bullying or cyberbullying na magaganap in the future. Pangalawang katanungan. Ano ang role ng mga ethical hackers sa paglaban sa computer crime? Ang pinaka-main purpose ng mga ethical hackers is to hack the system para malaman nila which part of the system needs to be improved. Kapag nalaman na nila kung saan sila mag-i-improve sa system or sa security ng kanilang company or ng isang group, and then doon nila i-improve yung security ng kanilang group or ng kanilang organization. Pangatlong katanungan. Paano nakakaapekto ang computer crime sa ekonomiya ng isang bansa? Ang computer crime, also known as cybercrime, if yung hacker is nag-hack siya ng isang company or organization, and then kinuha lahat ng mga pera na naka-withdraw sa every bank account or kahit sa bank account nung CEO, and then hindi lang naman yung financial losses yung mawawala sa mga organization. Ang mahirap pa doon is kailangan pa nilang magbayad ng malaking halaga para ma-improve yung system, ma-repair ito, and then para mahanap din kung sino yung nang-hack or nagtangkang mang-hack kung unsuccessful. Pang-apat na katanungan. Ano ang mga potensyal na banta ng Internet of Things sa konteksto ng computer crime?
Ang unang-una sa lahat na banta ng Internet of Things is lack of encryption. Most network traffic na galing sa mga IoT devices is not encrypted. So basically, any signal mula sa mga IoT devices can be intercepted by hackers, and then ma-obtain na nila yung mga information tulad ng mga accounts, passwords, names, addresses, etc. etc. And then doon makukuha ng mga hackers ang information mo at ma-hack nila yung account mo, or makukuha nila yung mga information ng device na ginagamit mo. Panglimang katanungan. Ano ang role ng international corporation laban sa global na computer crime? Unang-una sa lahat, ang mga cyber attacks ay may malaking threat sa mga national security. So if yung mga cyber attack or yung kinuha na information is sensitive, pwede nilang gamitin yung information na yan para makapag-disrupt ng critical infrastructure, or even launch attacks against government systems, or even control something like even control the systems of military government or military organization. Tapos ila-launch nila remotely. Yung example is a rocket, tapos ila-launch nila yon sa isang bansa, at ito yung magkakos ng, or possible magkakos ng war between countries dahil lamang sa cyber attack, and then nagkaroon ng misunderstanding. Kung walang cooperation ang mga bansa, or kung walang international cooperation, magkakaroon ng gulo internationally, and then may possible na mangyaring World War III. Kaya mas importanteng may international cooperation na nag-e-exist. Yun, thank you so much Mr. Valdivieso sa mga sagot. So yun mga ka-Let's Talk, ang dami nating nalaman at natutunan sa mga guests natin about sa computer crime. Kaya kailangan po nating magdoble ingat sa mga modus at scammer po ngayon. Muli, maraming salamat Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako nga pala si Mr. Pangan. At dito na po nagtatapos ang ating live show. Paalam!